Patuloy ang rehabilitasyon ng mga lugar na hinagupit ng bagyong Yolanda sa Eastern Visayas. Inihag ito ni Presidential Assistant for Rehabilitation and Recovery, Panfilo Lacson. Kinilala ng kalihim ang aktibong partisipasyon sektor upang maisaayos ang mga nasirang istruktura sa nasabing lugar. Ang buong ulat ihatid sa atin ng aming kasamang si Elena Luna. Tiniyak ni Presidential Assistant for Rehabilitation and Recovery, Panfilo Lacson, ang tuloy-tuloy na pagsasaayos ng mga lugar na nasalanta ng bagyong Yolanda. Ayon kay Secretary Lacson, hindi na problema ang mga kalsada at tulay. Para sa mga itatayong gusali, aktibong nakikibahagi dito ang pribadong sektor. May 18 development sponsors na naghahawak sa mga nasirang lugar ng Super Typhoon sa Visayas Region. Ang ibang kumpanyang ito nakikibahagi rin sa 4 na sektor ng edukasyon, kalusugan, pabahay at kabuhayan. Ayon kay Secretary Lacson, ang kanilang adhikain ang titiyak na may kakalinga sa mga biktima kahit pa natapos na ang Administrasyong Aquino. In-engage namin yung private sector because they will outlive this administration and even the next administration. Maski tapos na yung administration, andyan pa rin yung private sector because andyan naman talaga sila eh. And once they have been set in motion, hindi na sila kakalas doon because it is their social responsibility to the people. After all, silang corporate social responsibility na talagang more or less permanent. Isang website ang bubuuin para mamonitor ang proyekto at paggasto sa pondo nito. Nabanggit ng opisyal na sa local level sila nagkakaroon ng pagsubok sa pagpapatupad ng ginagawang rehabilitasyon. Tumanggi siyang pangalanan ang mga politiko na umano'y nagpayaman sa bank houses. Hindi ko naman sinabing 10, sabi ko not more than 10. Ito yung getting in the way. But you know, that's of no moment. Ang importante rito yung idea na kung ayaw nyong tumulong, huwag na kayo mag-obstruct, huwag na lang kayong kumibo, o kaya huwag na kayong humarang. Hindi na aniya importante ang mga pangalan kundi ang mensahe na walang makakalusot dahil maraming nagbabantay. Sa mga susunod na araw, lalabas na aniya ang resulta ng investigasyon ng CIDG sa mga bank houses na hindi overpriced ngunit substandard. Whether or not criminal charges will be filed, depende na yon sa pasok ng ebidensya. But sabi ko rin, kung yung evidence will warrant the filing of charges, then so be it. Wala naman tayong magagawa because wala tayong choice eh. Kasabay nito, rekomendasyon ng dating senador ang pagsusunod kalang batas na lilikha ng ahensyang pagsasamahi ng NDRRMC at rehabilitasyon. Idudulog din daw niya sa Kongreso na iamyenda ang probisyon ng procurement law na nagbibigay ng 60 hanggang 70 araw sa mga kontraktor na mag-repair sa maling binuong proyekto. Para sa Telebisyon ng Bayan, Elena Luna.